Praise God. Praise God. Tayo po'y manalangin mga kapatid bago tayo bumasa ng kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. O banal namin Diyos, minsan pa kami ay muling lumalapit sa iyong harapan sa umagang ito, Ama. Kami ay muling nagpapasalamat sa iyo sa dakilang umaga nito na muli mo pinagkaloob sa amin, O Lord God. Sa umagang ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat uli at magpapakumbaba kami na tulungan mo kami, O Diyos, na nawa sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang mangusap sa amin, O Lord God. I-bless mo po ang bawat isa sa amin sa mga salita mo sa umagang ito, Lord God, at sa mga gagamitin mo po sa umagang ito, Lord God. Kayo po ang manguna, Panginoon Diyos. Hindi ang aming kalooban, hindi ang aming karunungan, kundi ang iyong karunungan, Panginoon Diyos, ang siyang bumalot sa aming sa umagang ito, Lord God. Panginoon Diyos, buksan mo po ang bawat isang isipan namin at aming puso, Lord God, na matanggap namin, Panginoon Diyos, ang anumang mga pagsaway o anumang mga blessing na spiritual na pagkakaloob mo sa amin sa umagang ito, Lord God. At maraming salamat, O Ama, na hindi ka nagkulang sa amin, O Lord God. I-bless mo pong muli ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa umaga ito. Inaalay namin sa iyo ang lahat ng ito at pinapasalamatan ikaw sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Sus. Amen. Praise God. Buksan po natin yung ating Bible sa Hebrew 10. Ano po? Hebrew 10:1. Hanggang 7 po atong basahin. Praise God. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Verse 2. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices there is a remembrance against made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Praise the Lord. Tayo po yung magsiupo, mga kapatid. Praise God. Dito po sa ating binasa, ang exhort po ay hango sa mensahe ng ating kapatid na law or grace. Law or grace. Which one do you prefer? Law or grace? Batas sa kaparusahan or biyaya sa kaligtasan? Kung ating babalikan muli, gusto ko lang may gusto lang akong i-pinpoint doon sa verse na binasa natin sa Hebrew 10:1. For the law having a shadow of good things to come. Sa Tagalog, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailan pa man ay di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain. So gusto ko lang bigyan ng diin. Sa Tagalog kasi may sinabi dito, ang kautusan daw ay may isang anino ng mabubuting mga bagay na darating. Itong Hebrew, alam natin si Apostol Pablo ang sumulat, di ba? So binabanggit niya to dahil may nakikita siguro siya na ginagawa pa ng mga Hudyo
sa time nila. Bagamat alam natin na ang Hebrew ay New Testament. So, si Apostol Pablo ay nasa New Testament na. So, meron siyang napansin na ginagawa pa rin ng mga Hudyo na under ng law, under ng kautusan. Kaya niya binanggit ito. Sapagkat ang kautusan ay may isang anino. Ang kautusan daw, ang law, ay mayroong isang anino ng mga mabubuting bagay na darating. Sinabi niya ito in the New Testament. Pero kung tatandaan natin mga kapatid, ito ibinanggit na sa Salmo. Hindi pa man dumarating ang Panginoong Sus, ay binanggit na to. Kung ating babasahin sa Salmo, meron siyang binanggit ito. Psalm 40 verse 6. Tingnan mga kapatid. 40 verse 6. Hain at handog ay hindi mo kinalugdan o kinaluluguran. Ang aking pakinig ay iyong binuksan, handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi. So, sa aklat ng Salmo, alam natin si David ang nagsulat. Di ba? Binanggit na itong mga bersikulo na to na tumutukoy sa isang mabubuting mangyayari sa hinaharap. Ibig sabihin, sa Old Testament pa lang, ginagawa ng mga Hudyo yung paghahandog. Sa Old Testament pa lang, hindi na nalugod ang Diyos. No? Meron kasing dalawang pinatutungkulan ang law. Yung una, the law, yung batas ay may anino. Sabi niya, ng mabubuting bagay na darating. This is during the law dispensation. Kasi yung sinasabi niya, mabubuting bagay na darating. Hindi naman yung sinabi ng mabubuting bagay na dumating na o nakaraan na. Pero yung pagkakabanggit kasi, mabubuting bagay na darating. So itong verse na kinukot ni Apostol Pablo ay kinote niya doon sa Salmo, which is nangyari sa Old Testament. So ang sinasabi doon, yung mabubuting na bagay na darating ay tumutukoy sa Panginoong Sus. No? Ibig sabihin, itong versikulo na to ay dalawang kapanahunan na i-apply. Una sa Old Testament at ang pangalawa sa New Testament. Ganun ang bakit binanggit ni Apostol Pablo? Pagkat ang mga Hudyo ay hindi na bago yung kanilang pananampalataya. Sumusunod pa rin sila sa law, which is under na dapat sila ng grace. Kasi dalawang po pwedeng i-apply ang law. Mabubuting bagay na darating at yung mga bagay na nakaraan. Ngayon, tingnan natin mga kapatid. Paul is trying to tell them na dahil sa kakulangan ng kanilang kaunawaan, ang Diyos ay gumawa ng isang pakikipagtipan sa sambahayan ng Israel o sa sambahayan ng Juda na hindi ayon sa tipan na ginawa ng Diyos sa kanilang mga magulang. Hindi kasi nanatili yung kanilang magulang sa tipan, pinabayaan nila. No? Ano yung bagong tipan ng Diyos na itinalaga ng Diyos para sa New Testament? Yung bagong tipan na ipinagtitipan ng Diyos sa kanila o sa atin, sabi nila, wala nang ritual na gaya ng ginagawa nila. No, kasi ang ginagawa ng mga Hudyo kahit nung time ng Old Testament, nag-aalay sila ng tupa, nag-aalay sila ng kambing o baka para sa kanilang kaligtasan. Yun ang nagiging ritual nila. Pero pagpasok ng New Testament, wala na yon. Wala na dapat yun kasi yun pag-aalay ng tupa o mga hayop ay under ng law, under ng kautusan. Yes. Ito ang sabi ng Hebrew 8:10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ang mga araw na iyon,
sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. So ilalagay na ng Diyos ang mga kautusan sa pag-iisip natin, sa kanilang pag-iisip. At sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. So sa puso, hindi sa isip, isusulat ang mga salitang ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So ibig sabihin, yung pagkikipagtipan ng Diyos sa New Testament ay hindi na kailangan ng ritual. Kundi ito ilalagay niya sa kanilang, ang kautusan na yun, ilalagay na sa kanilang isipan. At ang mga salitang ito ay susulat na saan? Sa kanilang mga puso. Amen? Pansinin niyo yung pagkakalapat ng bawat salita. Na kung ang kautusan ay sa isip na lang at ang mga salita niya ay sa puso. Amen. Kasi ang sabi niya, sapagkat kung inyong ginagawa, sabi ni Apostol Pablo, kung inyong ginagawa pa rin ang mga pag-aalay na ito, ay, sabi niya, inaalala nyo pa rin yung mga kasalanan. Yung kasi yung naging dahilan na taon-taon nag-aalay sila. Nag-aalay sila na taon-taon. So, ang nangyayari, dahil taon-taon sila nag-aalay, ang sabi ni Apostol Pablo, inyo lang inaalala yung mga kasalanan nyo kung taon-taon kayo nag-aalay. Hebrew 10:3, sabi niya, ngunit sa mga hain, yaong ginagawa ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon. So, inaalala mo pa lang din yung kasalanan mo. Ganun ang ginagawa ng mga Hudyo. Maging sa time ng Panginoong Sus o ng mga apostoles, meron pa rin mga Hudyo na gumagawa ngayon. Kaya sa 10:6 sabi niya, sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Dahil paulit-ulit na ginagawa ang paghahandog ay di na nalugod ang Diyos. Kasi naging ritual na nga eh. Naging anong ibig sabihin ng ritual? Naging routine nila o naging tradisyon nila. No, naging tradisyon na nila na mag-alay. So dahil naging tradisyon, nawala na doon yung pinaka-essence ng pag-aalay, yung purpose ng pag-aalay. Kasi dumating yung punto na nag-aalay sila na miski yung pingkaw o miski yung bali ang paa, inaalay. Wala na yung essence. No, hindi na perfect. Ang dapat na pag-aalay ay perfect. Walang yung sa Old Testament pag nag-aalay sila o mag-aalay sila ng handog, hindi hiwalay na yung tupa. O hinihiwalay yun sa karamihan. Yun ay nakalaan para sa pag-aalay at inaalagaan siya, hindi siya nasusugatan, inaalagaan talaga siya mabuti na pagdating ng time na iaalay siya, malinis, perfect yung hayop, yung tupa, wala siyang pilay, wala siyang sakit. Yun yung ginagawa nila. Pero yung time na kasi na dumating na nag-aalay mga Hudyo, dahil naging ritual nga, so kung ano na lang, kahit na may pilay, kahit na may diferensya yung hayop, inaalay nila. So hindi na nalugod ang Diyos. Diba? Miski sa atin, sa ating kalagayan, pag may nagregalo sa iyo na hindi maganda, diba? Katulad nung na-deliver kay brother mo, nung kanyang furniture, ang daming diferensya. Natuwa ba siya, bagamat yun ay binayaran niya, pero hindi siya natuwa. No? So ganun din, natural sa atin na pag meron kang regalo na dispalhado yung dispalinghado yung niregalo sa iyo, hindi ka matutuwa. Kung sa atin nga tao, natural sa atin na hindi tayo matutuwa, yung Diyos pa kaya. No? So hindi nalugod ang Diyos doon sa mga hain nila. At dahil pa ulit-ulit itong ginagawa, nawala na yung essence. Para naging ritual sa kanila, o kailangan mag-alay natin kasi isang taon na eh. Naging tradisyon sa kanila. Kaya binanggit ito sa Salmo
Nasabi, hain at handog ay hindi mo kinalugdan. Hindi na nalagod ang Diyos. No? At sa Salmo 40, verse 7, sabi niya, nang magkagayoy sinabi ko, narito, dumating ako sa balumbon ng aklat, ay nakasulat tungkol sa akin. No? Old Testament pa lang, sinusulat na yung patungkol sa Panginoong Sus. Kung paano siya maghihirap, paano siya iaalay, di ba? Paano siya magbabata. So, kasi, yung time na yun sa Old Testament, ang Panginoon Sus ay anino ng mga bagay na darating. No? Sa Old Testament, siya yung binabanggit na mabubuting bagay na darating. Siya yung anino. Ngayon, ang kaibahan lang doon sa New Testament na sinasabi na mabubuting bagay, siya yung anino ng mga mabubuting bagay na ibig sabihin, yung law, nakaraan na siya. Siya na yung naging shadow. Which is, dati, ang law, dahil ginaganap nila, yung anino ng law na yon ay tumutukoy sa Panginoong Sus na mabubuting mga bagay na darating. Pero pagdating ng New Testament, ang law, naging shadow na lang. Di ba? Naging shadow na lang. Kasi, nandun na mismo yung pinatutungkulan nung sinabi ng Old Testament na mabubuting bagay. Yun na mismo nangyayari sa New Testament. Kaya ang law na sinusunod nila ay shadow na lang sapagkat ang mabubuting bagay na binanggit sa Old Testament ay nakasulukuyang nangyayari sa New Testament, which is ang pag-aalay ng katawan ng Panginoong Sus. Anong naging attitude nung mabubuting bagay na yon nung inihain sa New Testament ang Panginoong Sus? Kung ating babasahin ang Salmo 40 verse 8, sabi niya, kasi lahat ito tumatukoy sa Panginoong Sus eh. Ito yung nagiging katangian niya. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban. Hindi ba't ganun ang ginawa ng Panginoong Sus? O Diyos ko, oo, ang iyong kautosan ay nasa loob ng aking puso. Hindi ba't siya ang Word of God? Hindi ba't dala-dala niya ang salita? So siya ang pinapatungkulan ng mga verse na ito. Ang mga mabubuting bagay na darating. Ako ay nagpahayag ng mabuting balita sa katuwiran ng dakilang kapisanan. Hindi ba't ang Panginoong Sus ay nagpahayag? Nasa Salmo pa lang tayo, binabanggit ito sa Salmo. Pero ang tinutukoy nito, ang Panginoong Sus, kung ano yung gagawin niya. Narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi, o Panginoon, iyong nalalaman. Hindi siya naglikat sa pagtuturo. No? Mula nung tinawag siya ng Diyos, mula nung magsimula yung kanyang ministry, kahit nga nung maliit siya, nakikipag-share siya sa templo. No? At mula nung nagsimula yung ministry niya, hindi na siya huminto. Patuloy siya nakikipag-sharing, patuloy siya nagtuturo, patuloy siyang nagsishare, patuloy siyang humahayo. Kaya nga, ang sabi niya, nung umalis siya, di ba sabi niya, pagdating ng mga aaliw, siya ang magtuturo sa inyo at magpapaalala sa lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Di ba? Verse 10, hindi ko kinubli ang iyong katwiran. Di ba? Sa loob ng aking puso, ang aking binalita ang iyong pagtatapat. Ganun ang ginawa niya. No? At ang iyong pagliligtas, hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Wala siyang inilihim. No? Ipinakilala niya ang Ama, ipinahayag niya yung kaligtasan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. No, pumarito ako sa aking Ama. So marami siyang ginawa. Siya kasi yung tinutukoy ng mabubuting bagay na darating na sinasabi ng Salmo.
Ngayon, kung ating babalikan yung Psalmo 40 verse 6, sabi niya, hain at handog ay hindi mo kinalugdan. Ang aking pakinig ay iyong binuksan, handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi. Bakit sinabi ng Diyos na hindi niya hiningi? Hindi ba't dun sa Leviticus, aklat ng Leviticus o Deuteronomy, di ba't nag-uutos ang Diyos paano maghahain yung mga Hudyo? Paano sila maghahain? Di ba inutos niya? Pero ngayon sinasabi niya sa Salmo na at handog tungkol sa kasalanan ay hindi niya nahiningi. Bakit kaya? Kasi kaya niya hindi niya hiningi ito, mga kapatid, dahil yun nga, naging tradisyon sa kanila yun. Hindi na naaayon sa Diyos. Yung kanilang pag-aalay ay hindi na bukod sa kanilang isipan na mapatawad yung kanilang sa kasalanan, kundi nag-aalay na lang sila dahil naging tradisyon nga, paulit-ulit nilang ginagawa. Pero kung ating babalikan yung time na yun, yung time na walang law, God by His sovereign grace spoke to Abraham, instruct him to go get his son Isaac and offered him. Kung ating babalikan yung mga kapatid, sabi niyan Genesis 22 verse 2, and he said, take now thy son, the only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee. So anong nakita natin doon, mga kapatid, sa verse na yun? Katulad ng Panginoong Sus na naging shadow siya sa mga darating na bagay, si Isaac ay ganun din. No, Isaac was the shadow of the Son of God as a perfect sacrifice. As Isaac was the son of the promise, so as Jesus Christ, the only begotten of God. No? Si Isaac ay son of promise. Alam natin 'yan, di ba? So ang Panginoong Sus, ganun din naman siya eh. No? He was the son, the only begotten son of God. At si Isaac ay nag-iisang anak sa promise ng Diyos kay Abraham. So ganun din ang Panginoong Sus. Parang tumipo siya dun sa si Isaac ay naging shadow ng Panginoong Sus. At ang Panginoong Sus naman ay shadow ng mabubuting bagay na darating. If a man like Abraham with a pre-moral agency, katulad ni Abraham, alam natin si Abraham, meron siyang pre-moral agency. He was able to sacrifice his son. How much more God? No? Nasunod ni Abraham yung utos sa kanyang Diyos na i-offer yung kanyang anak. Bagamat pwede siyang umayaw, bagamat pwede siyang humindi, kasi matagal niyang hinintay si Isaac. Tapos sinabihan sa ng Diyos na dali mo yung anak at i-offer mo siya. Pero walang duda si Abraham ay sumunod. God knew that Abraham will obey because Abraham has a pre-moral agency, and the Bible said God did tempt Abraham. Sinubok siya ng Diyos eh. Di ba? Kung ating mabasahin ng Genesis 22:2, talagang sabi dun, God did tempt Abraham. Sinubok siya ng Diyos. Bakit? Kasi si Abraham, meron siyang pre-moral agency. Kung siya ba ay susunod. Amen. Kung si Abraham na isang tao, na isang nilalang na kagaya natin, meron siyang pre-moral agency, ay tinest ng Diyos. Ganun din yung Panginoong Sus, tinest din siya, di ba? Kung ating mabasahin ng Matthew 4:1, ito yung nangyari sa Panginoon Jesus. Then was Jesus led up to the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.
No, sinubok siya. Sinubok ang Panginoong Sus kung siya ba ay papayag o tatanggapin niya o aayaw ba siya dun sa saro na kanyang tatanggapin. Jesus did not follow his moral agency. Instead, he said, "Let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as the will." Hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. Praise God. Isaac was born under grace. Di ba? And out of grace, also Abraham willingly offered his son. Dahil nandito tayo sa biyaya eh. So lahat ng ito mga kapatid ay under grace. Amen. Jesus was born during grace dispensation. And so God the Father offered his beloved son gracefully. Hindi naman siya nagdalawang isip. Ang sabi niya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. We are born in iniquity, but by grace we are saved. Di ba? Kaya nga, dahil sa biyaya, kung tayo ay na-save sa biyaya, through sa ating pananampalataya, hindi ito pamamagitan ng ating sarili o ating gawa. It is the gift of God. Amen. Not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang tao ay magmalaki, no? Not of works or by law, not by law. So hindi sa pamamagitan ng law ang tao ay maliligtas. Hindi sa pamamagitan ng law ang tao ay pwedeng magmalaki, sumusunod ako. Hindi sa pamamagitan ng law, ang tao ay nagsisimba naman ako sinusunod ko yung 10 utos. Law yun eh. Sumusunod naman ako sa turo ng aming pastor, ng aming doctrine ng aming church, sinusunod ko lahat yun. Hindi yun. We are saved by grace, not by the law. We are not under the law. We are under the grace. At kapag under ka ng grace, mauunawaan mo yung law. God made the heaven and earth by His divine grace. Di ba? Wala nag-utos sa Diyos na kailangan siyang gumawa ng heaven, kailangan niyang gumawa ng mundo, kailangan niyang gumawa ng mga hayop, mga trees, mga tao. Walang law na nagsasabi na gano'n na ang Diyos kailangan gumawa. It is by God's grace. Kaya niya ginawa ang lahat ng mga ito. He created Himself to manifest His divine love. And no law required Him to do so. Di ba? Dahil sa biyaya, dahil sa grasya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ginawa niya ang lahat ng ito. Amen. He created angels to proclaim how marvelous He is. Kailangan naman talaga. He created things like trees and animals out of kindness. Hindi naman niya ginawa ang mga puno, ang mga animals dahil may nag-utos sa kanya, dahil may batas na nagsasabi na kailangan niya mag-create. Wala, di ba? So everything in this world is created out of grace and love of God. So without God having grace, nothing will exist. Kaya nasasabi natin, mabiyaya ang Diyos. Diba? No one will be saved. Kung ating titingnan ang Biblia, no one will be saved. Romans 3:23, kasi sabi niya, for all have sinned and come short of the glory of God. It is written, there is none righteous, no, not one. But by His foreknowledge, God knew that what will happen. Doon sa foreknowledge ng Diyos, alam niya yung mangyayari. Alam niya na ang tao mahuhulog sa kasalanan. Walang magiging righteous. Alam niya. Kaya nga, pagdating sa Revelation, tingnan nyo, yung Panginoong Sus, sabi ng Revelation, no one is worthy.
in heaven, in earth, and beneath the earth. Walang worthy. Kundi ang Panginoong Sus lang ang pwedeng magbukas ng aklat. Alam ng Diyos na mangyayari. God sees us, you and me, as a wife that will reign with His Son in the millennium and in eternity. And because of that, God labored. Nagtrabaho ang Diyos. Di ba? Gumawa siya, nagsugo siya, nangusap siya, nagpahayag siya, at higit sa lahat, meron siya tinalaga. Nagtalaga siya. No, at yung mga itinalaga niya, espesyal. Dahil ang kanyang sariling bugtong na anak, ang sinugo niya upang matubos yung kasalanan natin. Imagine na gaano tayo ka-espesyal. Sinugo niya yung kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Kasi alam ng Diyos na mahuhulog tayo sa kasalanan dahil sa ating mga magulang na nahulog sa kasalanan. So, minana natin yung mga kasalanan na yon. At hindi tayo maliligtas kung hindi niya ipapadala yung kanang bugtong na anak. Amen? Walang po pwedeng pangtubos kundi ang dugo ng Panginoong Sus. Kaya ang sabi, dugo ng handog at hain o dugo ng mga hayop ay hindi maaaring makapagpawala ng kasalanan, sabi ng Biblia. So, pinadala yung kanyang bugtong na anak. Kaya Old Testament pa lang, binabanggit na yung patungkol sa bugtong na anak, yung patungkol sa Panginoong Sus, kung paano siya iaalay. No? Paalala yun. Paalala. Parang ina-advance na sa atin. Yung mga bagay na may darating na mabubuting bagay na darating, which is ang Panginoong Sus. Na yung pag-aalay ng mga Hudyo ay walang katuturan, hindi sila maliligtas. Pero merong inihanda ang Diyos na isang katawan para pantubos sa ating mga kasalanan. Hindi yun pinadala sa Old Testament, kundi sa New Testament pinadala. Bakit? Kasi nandun sa under tayo ng grace eh. Yung pagliligtas ng Diyos, mabiyaya. Amen. Hindi niya pwedeng ipadala yung pangtubos niya ng kasalanan under the law. Diba? Kasi ang pagliligtas niya ay sa biyaya. Kaya niya ang bugtong anak ipinadala under grace, the New Testament. So, nawala hindi na kailangan ang law dahil andito yung biyaya. At kapag ang biyaya nandiyan, walang batas. Amen? Hindi ka maliligtas o hindi tayo maliligtas ng mga batas. Pansinin nyo lang, yung batas natin sa tao, yung batas natin dito sa mundo. Pag sinabing bawal, halimbawa nagkaroon ka ng kasalanan, violate ka, nakapatay ka, o nagnakaw ka, ikukulong ka. Di ba? Kasi yun ang batas eh, kailangan sundin eh. Ikukulong ka, paparusahan ka. Maging yung mga napagbintangan, hindi ikaw ang nakapatay. Halimbawa, nangyayari yan sa mga pelikula, may nakikita kayo sa pelikula na merong isang napatay, tapos may dumating, tutulungan niya yung nasaksak, pero hawak-hawak niya yung kutsilyo kasi hinugot niya doon sa katawan. Tapos biglang dumating yung mga pulis. Siya yung nakita sa akto. Hindi naman siya ang gumawa, pero siya yung kakasuhan, siya yung makukulong. Di ba? Unfair. Ang law ay unfair. Kaya hindi tayo iniligtas under the law. Tayo ay iniligtas by grace. At isa pang dahilan kung bakit kung bakit hindi maaring mailigtas tayo ng hain at handog. Sabi niya kasi sa Hebrew 10:4, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sin. Why? Bakit daw? Because there is no enough strength in animals' life to atone a human life.
Because greater is the human life than the animal life. Totoo naman. Because man is created in God's image. Yung dugo ng tao at dugo ng hayop ay magkaiba. No, hindi po pwedeng ano tawag niyo, transblood. Transfusion. Hindi pwedeng i-transfuse yung dugo ng hayop dun sa dugo ng tao. Hindi po pwede. Kasi iba yung dugo ng tao at iba yung dugo ng hayop. Now, that is why the blood of animal is just a substitution. Substitution lang. Ano yun? Para makuberan yung kasalanan nila sa Old Testament. No? Under the law. Until when? Hanggang kailan lang? Yung pagko-cover yung pagko-cover ng dugo ng hayop ay substitution lang under when until Jesus came, which wasn't born of any man but overshadowed by the Holy Spirit. Hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya ang dugo ng hayop ay hindi maaaring pantubos sa kasalanan besides dugo ng narumihan. Therefore, dugo rin ng tao ang pantubos. Dugo ng tao kasi yung narumihan sa Garden of Eden. So, kinakailangan dugo rin ng tao ang pantubos. That is why Jesus Christ was born in flesh, para magkaroon ng dugo. Para pantubos yung dugo niya na dumadaloy sa kanyang katawan, yun lang maaaring pantubos sa kasalanan natin. No? Dahil ang dugo ng tao na kasalanan sa ang dugo ng tao ang nadurumihan sa Garden of Eden, so dugo rin ng Panginoong Sus ang kinakailangang pangtubos, hindi dugo ng hayop. Merong ang sinabi ang Genesis 9:6, sabi niya, ang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. So, dugo ng tao sa kapwa ng dugo ng tao. Kaya binabanggit ng Biblia, maging si Apostol Pablo, na walang halaga na, wala nang katuturan yung pag-aalay nila at handog. Hindi na yun makakapagwala ng kasalanan nila. No? Hindi na. Ginagawa pa rin ng mga Hudyo. Kaya binabanggit ito ni Apostol Pablo sa Hebrew na hain at handog, sabi niya. Yung for the law having a shadow of the good things. No? Good things to come. Kumbaga, binabanggit ito ng Pablo sa kanila na yung mga bagay na darating ay nangyari na, at yung ritual na ginagawa nila ay shadow na lang yan itong mga bagay na nangyari na ngayon. Diba? So sa Old Testament pa lang ay di na nalugod ang Diyos sa kanilang hain. So anong ginawa ng Diyos? He prepared a body. Amen. God Himself created this blood of shell without an act of man. And out of there come His own Son, Jesus Christ, whom God Himself dwell in, making Him Emmanuel, God with us on earth. And that blood was made for our redemption. See? Dahil nga, ng dugo ng tao, ang dugo ng Panginoong Jesus ang pupwede lang pangtubos sa kasalanan natin. Sabi ng Colossians 1:14, sabi niya, in whom we have redemption through His blood. So malinaw nang binabanggit ng Biblia, even forgiveness of our sin. So yun, mapapatawad yung ating kasalanan dahil sa pamamagitan dugo ng Panginoong Jesus. In Hebrew 9:22, sabi niya, and almost all things are by the law. Sa lahat, halos lahat ng bagay ay by the law. But purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Ngaw, hindi ito ibig sabihin, kung binanggit ito, hindi ito ibig sabihin dugo ng hayop. Hindi ang dugo ng Panginoong Jesus. Without the shedding of the blood of Jesus Christ, no remission. Pansin niyo mga kapatid, dahil nga mahal ng Diyos, dahil nga ang Diyos ay puno ng biyaya,
He does everything in three. Alam niyo mga kapatid, di ba? Gumagawa siya sa mga lagi-lagi tatlong mga bagay. Una, he has three coming of Christ. He has three dispensation of grace. Di ba? Three manifestation of one person in Godhead. To express his attitude toward us, he sent Jesus Christ 3 times. Anong una? The first coming of Jesus Christ is to redeem his bride, and the rest has with his word. Yun. Kinakailangan kasing dumating siya para matanggap natin yung salita at maibihis natin yung salita. Bakit? Kasi puno na ng maling katuruan ng mundo. So lahat ng mga tatanggap sa Panginoong Sus, matanggap nila yung katotohanan, yung kaligtasan. At maliligtas sila. At yung turo ng Panginoong Sus na salita ng Diyos, yun ang may bibihis nila habang sila ay papatuloy at naghihintay sa pagdating ng rapture. Second coming of Jesus Christ is to receive His bride. Catch her up, meeting in the air. Katulad ng isang mananakaw na bigla na lang darating. Nung makita natin ang Diyos, gumagawa siya. Sinesend niya yung, dahil sa biyaya, dahil gusto niya maligtas yung mga pinili niya. Imagine nung pinadala yung bugtong na anak, ang naligtas hindi yun sa mga saints sa time niya, at hindi lang yun sa time natin. Miski yung Old Testament saints naligtas, di ba? Kasi nung namatay na siya, bumaba siya doon sa ilalim doon sa Hades, and then pag akyat niya, kasama niya yung mga Old Testament saints. Ngayon, the third coming of Jesus Christ is to be with His bride as King and Queen. Sabi ng ating propeta. God also manifested in 3 dispensation of time. Pero pansin niyo mga kapatid, hindi lang ito 3, kundi 5. Basahin natin yung una. God manifest Himself when He created a chopan body and dwell in there. Diba? The very one who spoke word into existence. Diba nagmanifest ang Diyos doon sa chopan body? Sabi ng kapatid, just spoke. Yung chopan ninyo just spoke. Nung sinabi niyang, let there be heaven, and there is heaven. He was the Jehovah who provide everything in heaven and earth. Tandaan natin, doon sa heaven, sabi ng kapatid, kung ano meron tayo dito, meron din doon. Di ba? So nag-provide siya ng mga bagay na nandun sa langit na hindi natin nakikita. So ang Diyos nag-manifest na doon pa lang sa heaven. Pangalawa, God manifested Himself once in the fatherhood. Alam natin na ang Diyos nangusap sa mga bansang Israel in fatherhood dispensation. Di ba? He led the children of Israel out of Egypt. He sent nangusap siya sa pamamagitan ng clouds, ng burning pillar of clouds, pillar of fire, at dun sa burning bush. So nangusap siya. Imagine nyo na mga kapatid kung paano ang Diyos nag-response dun sa cry ng mga Israel nung sila nanalangin, under bondage sila ng Egypt. Di ba? So pagpagiging fatherhood niya, tinugon niya yung panalangin ng mga Israel. At iginahit sila palabas ng Ehipto. Ngayon yung pangatlo, God manifested Himself in a sonship. So, nag-manifest siya, nag-indwell siya in the Lord Jesus Christ, which is called Emmanuel, in the very moment that Mary accepted the word of God, or the word of the angel. So, nag-manifest siya doon sa sonship. Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya nga sabi ng anak, pumarito ako sa pangalan ng aking ama, ngunit hindi niyo ako tinanggap. Ang mga sinasalita ko hindi sa akin, kundi galing sa Ama na nananahan sa akin. Di ba? Yun yung mga pananalita ng anak.
isang patunay na yung Diyos na Espiritu Santo nandoon, nag-indwell sa kanyang bugtong na anak. Maging pagkatapos ng siya mabuhay after 3 days, ang sabi ng Panginoong Sus, huwag mo akong hawakan. Kung pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sila na ako'y paruroon sa aking ama na inyong ama, sa inyong Diyos, sa aking Diyos na inyong Diyos. See? So makita natin na ang Diyos ay nagmanifest sa kanyang bugtong na anak. Ano bang may sabi pang ang Colossus na He is the image of the invisible God. Ayun ang pangatlo. Pang-apat, mga kapatid, God manifested Himself with His wife sa panahon natin. The Holy Spirit. Kailan nagsimula? Started at Pentecost. Di ba? Nang magsimulang i-pour out ng Diyos yung kanyang Espiritu, doon nagsimula na ang Diyos ay nanahan sa atin. At ano yung panglima? Mga kapatid, God again will manifest in His Son Jesus in eternity, together with all the saints whom God chosen before the foundation of the world. Hindi ba't pagdating ng eternity, ang Diyos ay malanahan pa rin doon sa kanyang bugtong na anak? Na ganun din sa millennium. So, ang Diyos, hindi siya nagpabaya actually. Kasi bakit naman napababayaan? Eh, nandito yung kanyang mga pinili. No? Nagsimula siya sa eternity under grace. Walang law. Hindi pinadala niya yung kanyang bugtong anak under grace. Di ba? Walang law. Pagdating dito, yung pangalawa pala, nangusap siya sa bansang Israel in fatherhood dispensation, under grace pa rin. Di ba? Dahil sa biyaya ng Diyos, nilid niya yung bansang Israel. Wala mag-utos sa Diyos na, dalawin mo yung mga anak mong mga Hudyo, ilabas mo sila sa Israel. Wala man nag-utos sa Diyos na ganun kundi ang Diyos mismo ang naggumawa noon para ilid sila, ilabas sila sa bansang Israel. At yung pangatlo, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak under grace pa rin. Di ba? Sa panahon natin ngayon, we are under grace. Hindi na tayo sakop ng batas. Wala tayo sa batas. Pagdating sa eternity, under grace pa rin. So nagsimula siya sa grace at tinapos na sa grace, eternity. From grace without any law into grace without the law. So that means from eternity to eternity. Kaya nga, dahil doon mga kapatid, and because of grace of God, God traveled through time parang hindi mawala yung kanyang mga pinili. Yung mga nandun sa kaisipan niya. No? Sabi ng propeta, that same Almighty, great being humbled Himself and unfolded Himself, come into the body of flesh, and that any man could touch His hand or everyone's hearts by saying, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on Him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Andun yung paggawa ng Diyos. Makikita natin kung paano siya nagtrabaho para iligtas tayo, para iligtas yung kanyang mga pinili. Siya na Diyos, no? Sabi nga, humbled Himself and unfolded Himself through time. Gumawa siya panahon sa panahon sa panahon hanggang sa time natin. Bakit? Kasi nga meron siyang mga pinili na ipinanganak sa iba't ibang panahon. So sa iba't ibang panahon, nagpapadala ang Diyos ang propeta, di ba? Iba't ibang panahon, pinadala yung kanyang bugtong na anak. Sa panahon natin, nagpadala siya ng propeta para sa atin. Imagine niyo kung paano ang Diyos
paano niya ginawa ang mga bagay na ito. Dahil mahal niya. Kaya hindi mali ang Biblia na sinasabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dahil nakita natin kung paano inibig talaga ng Diyos ang sanlibutan. Ngayon, kung ating titingnan yung verse na binasa natin, John 5:24. Verily, verily, I say unto you, yung ating binasa kanina, he that heareth my word, excuse me, and believeth on him that sent me, hath everlasting life. Amen. Pasinin natin yung word na, excuse me, bulunan ko. Yung word na heareth, ang salitang heareth should obtain faith. Hindi ba? Kasi faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So kapag nakapanginig ka, ito ay magdadala sa iyo ng isang pananampalataya. No, dapat lang kasi maging yung mga nasa denomination, mali yung tanggap nilang katuruan, nagkakaroon din naman sila ng faith eh. Nagkakaroon sila ng pananampalataya. Yung nga lang, mali yung unawa nila. Pero dahil nakakarinig sila ng salita ng Diyos, nagkakaroon sila ng pananampalataya. Tingnan nyo, yung mga Katolik, hindi ba? Dahil may naririnig sila, yung tradisyon na ginagawa nila taon-taon, yung paghihila ng Santo Niño sa Quiapo, grabe yung makikita mo, grabe yung pananampalataya nila, yung pagiging deboto nila, grabe. Kung sila nga na nandoon sa kalagayan na yun, nagkakaroon sila sa pananampalatayang ganun katatag. How much more tayo na katotohanan yung naririnig natin. Ngayon, pansinin natin uli yung believe it on Him that sent me. Believe it should result work. Kasi kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. Maniniwala ka, di ba? At dahil sa paniniwala mo, ano magiging resulta? Ipamumuhay mo. So, pag once naniwala ka, it should result work. Amen. Kinakailangan ipamuhay mo. Kapag nakarinig ka ng salita at nagkaroon ka ng pananampalataya, paniniwalaan mo, siyempre, di ba? At naniwala ka, ipamumuhay mo yon. Anong gagawin mo? Siyempre, magdideside ka, kailangan ko mang bautismo. Kasi sabi ng Panginoon pala, Panginoong Jesus, ye must be born again. Ang pagiging born again, hindi naman denomination eh. Kinakailangan ipanganak ka sa pamilya ng Diyos. Bakit? Kasi yung kapanganakan mo, yung unang kapanganakan mo, ay naipanganak ka doon sa laglag na kalagayan. No? Naminana natin sa ating mga magulang. Pinanganak ka physically doon sa laglag na kalagayan. So kinakailangan ma-reborn ka uli. Hindi naman physical, pero spiritual. Bakit? Ang pananampalataya is spiritual. No? So kailangan magresulta ng gawa yung narinig mo na mga salita. No? Work is manifestation of what you believe. 'Di ba? Doon mo makikita, kaya nga sabi, ang puno ay makikilala sa kanyang bunga. Amen. Kung ano yung puno, yun yung bunga niya. Kapag ikaw ay puno ng mangga at nagbunga ka ng ibang bunga, hindi ka mangga. Hindi ko alam kung anong tawag sa'yo. Wala kang kasarinlan. No? Walang kasarinlan yung mga ganung puno. Faith without work is dead. Alam natin mga kapatid, di ba? Ngayon, basahin natin yung Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by the works. Alam natin na ang isang tao ay hindi justified sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Hindi lang yon. Tuloy natin. Is not justified by the works of the law. So, hindi justified sa gawa, sa pagsunod niya doon sa law.
sa kautusan, but by the faith of Jesus Christ. Amen. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Jesus Christ, or faith of Christ, and not by the works of the law. For the works of the law shall no flesh be justified. That's right. Hindi ka ma-justified sa pagsunod ng kautusan. Ang kautusan niya ay unfair. Kaya yung mga napagbintangan nakukulong. No, nakukulong na hindi naman nila ginawa. Okay lang doon sa gumawa, doon sa guilty. Pero doon sa mga hindi guilty at nakulong, unfair yun. Kaya hindi dapat, di ba? Therefore, if someone hears the word of God but doesn't believe, he has no faith. Tama ba mga kapatid? Kapag kung sino man na makarinig ng salita ng Diyos, pero hindi siya naniwala, so wala siyang faith. And if someone say, I have faith but without works, means he doesn't believe. Kung sinasabi ng iba na meron ako pananampalataya, pero hindi naman nakikita sa gawa, ibig sabihin hindi siya naniwala. Di ba, yun yung logic nun? Marami kasi nagkiklaim na meron akong pananampalataya, pero nakita mo sa diskohan, nakita mo sa ibang party. So hindi mo nakita yung sinasabi niya, may faith ako. Pero hindi mo man nakita yung kanyang gawa kasi hindi man siya nag-church talaga. So ibig sabihin, hindi talaga siya naniwala. Bukang bibig niya lang yung faith. What the law did to us? Sabi ng ating kapatid, the law was added to show us that these things were sin. Dinagdag daw yung law para ang mga bagay na ito ay makita natin na kasalanan. But the law couldn't take away sin. It only magnified sin. That's right. Amen. When the law becomes in effect, then sin is made manifest, sabi na. Bakit? Kasi nung time, sa Old Testament, nang wala pang law, hindi man nila alam ng kasalanan. Diba? Pero meron na silang ginagawa. Kaya pagdating sa Leviticus, marami nang pinagbawal. Na bawal yung ganito, bawal yung ganito. Diba? Maski yung nababanggit na ang sumiping sa hayop. Diba? Kasi may nangyayari pa lang gano'n sa Old Testament. Kaya ipinagbawal na. Pero nung time ng ginagawa siguro ng mga yun, hindi nila alam na kasalanan. Pero nung naisulat na yon, doon lang nila na kasalanan pala yun. Hindi maganda yun. When the law becomes in effect, the sin is made manifest. And it made the man realize he can steal. Hindi siya pwedeng magnakaw kasi pinag-utos na na huwag kang magnanakaw. He can't lie. Huwag kang magsisinungaling. He can commit adultery. Huwag kang makikipag sorry, nawawala yung word Pangangalunya, yan. Pangangalunya. And all the commandments just magnifies. So, nai-emphasize lang yung lahat ng mga bagay na yun dahil sa law. No? Na pinagbabawal. But yet, the law didn't take away sin. Dahil, bagamat law na yun, pero hindi yun makakapag-alis na yung kasalanan. Pinapaulawa lang sa iyo na iyon ay kasalanan. Pinapaalam lang sa atin na iyon ay kasalanan. No? Pero dahil batas na yun, hindi ibig sabihin na mariligtas ka na. Hindi. Kaya kailangan ng grace. No? Kailangan ng pagliligtas. It only brought a man to know that it was sin. Kaya marami yung pinagbawal. Law will not allow you to understand grace. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid? Ito, example. Yung mga nasa denomination, yung mga nangahawakan sa law, no, under the law pa rin sila. Hindi nila maintindihan yung biyaya na ang pag-iikap po ay hindi na sa atin. Di ba? Dahil hawak nila yung law, yung kautusan,
yung biyayang ini-introduce, hindi nila maintindihan, hindi nila matanggap. No? Example niyan, yung mga scribe, yung mga Pharisees sa time ng Panginoong Sus. Dahil yung mga Pharisees ay hawak-hawak nila yung law, yung Old Testament na mga aklat, yung mga law doon, hindi nila matanggap ang Panginoong Sus na nag-o-offer ng grace. Hindi nila matanggap, hindi nila makita yung grace, yung biyaya na dapat nilang tanggapin, yung biyaya na sinabi ng Salmo na ang law ay shadow ng mga mabubuting mga bagay na darating, na nandun na sa harap nila. Hindi nila matanggap yun. Bakit? Sarado yung isip nila. Under sila ng law eh. Sarado yung isip nila, hindi nila matanggap. Hindi nila maunawaan yung grace. Pero yung grace, mga kapatid, ito yung mga grace. Grace will show you what the law is. Ipauunawa sa iyo, pakikita sa iyo kung ano yung mga kautusan. At pag naunawan mo yung mga kautusan, hindi na pala ako pwedeng sumunod dyan kasi kautusan yan eh. Hindi ako maliligtas yan. Andito yung grace. Pag nalaman mo yung grace, magiging aware ka kung ano yung mga bagay na mali. Magiging aware ka yung mga bagay na ipinagbawal. Di ba ganon? Alam mo na, mali yan. Hindi ko gagawin yan. The grace will teach you how to obey the law. And the law will be our teacher. Sabi ng Biblia. In order to live, sabi niya, in order to live perfectly, one has to die perfectly. Di ba? Kailangan kung kinakailangan nating mamuhay ng perfect, one has to die perfectly. At yun ay ang Panginoong Sus. Di ba namatay siya sa krus na talagang yung pagkakahain sa Kanya, hindi natin makitaan ng karumihan. Dahil unang-una, pinanganak siya sa Espiritu Santo. And the justice of the law required blood. Para ma-justify yung law, para magkaroon ng justice yung law, nag-required ng blood. At yun ang Panginoong Sus din. So, mga kapatid, meron pang ang kwento dito, mga kapatid eh. Ang kwento ng ating isang kapatid, sabi niya, kung babasahin ko na lang sa inyo. I don't know whether, sabi niya, hindi ko alam kung ito sinabi ko na sa inyo. Sabi niya, under the law, if the old mother horse had a little colt, and he was a mule, and his ears broken down, bali yung mga may diferensya yung tenga niya, and then his knees knock, bali yung kanyang tuhod, and what cross-eye, horrible looking mule. Hindi talaga kagandahan kung titingnan. Well, that mule, if he could look at himself, he'd say, when a master come out, he will kill me. Pag nakita ako ng master, papatayin niya ako kasi yung itsura ko hindi kaaya-aya. He wouldn't feed me, but I'm not worthy to live. Sabi niya ganun. Look at me, what a horrible looking mess I am. But if the mother could speak back to the little fellow, it said, wait a minute, sabi niya. Wait a minute, honey. You can live because you're my first and you have a birthright. Yun. And when the master come out and see you in all your condition, he has to go back and get a lamb without a blemish. Kapag lumabas yung master at nakita ka, hindi kanya kukunin, kundi kukuna siya ng isang lamb without a blemish. And kill it so that the crippled up looking mule could live. No? Sabi niya, you are the priest. You see, the priest never seen the mule. Sabi niya, basahin ko ulit, kapag nakita ka ng master, hindi ka niya titingnan, hindi ka niya kukunin para ikaw ang ialay. Kundi, kukuha siya ng isang lamb na walang blemish. No? At yun ang iaalay niya para ikaw, na crippled one, could live. Sabi niya ganun. You see,
The priest never seen a mule. He saw the lamb. It wasn't whether the mule was perfect. It had to be perfect lamb. It has to be a perfect lamb. So sa kalagayan natin, nakita tayo, isa tayong marumi. Pinanganak tayo sa karumihan. Pinanganak tayo under the bondage. Pero hindi tayo nakita ng Diyos sa ating karumihan, kundi anong nakita niya? Nakita niya yung kanyang bugtong na anak. At yun yung ino-offer para tayo ay maligtas. Praise God. So napakagandang kwento na marami pa to mga kapatid eh. Kaso medyo gahol na tayo sa oras. So mga kapatid, praise God, hindi tayo under ng law. Amen. Amen. Hindi tayo under ng law, kundi tayo ay under ng grace. Kaya kung pipili kayo, law or grace, kasi ang batas kaparusahan, pero yung biyaya sa kaligtasan. So anong pipiliin nyo? Grace. Praise God. Praise God. Tayo po'y tumayo at manalangin mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Kami po ay muling papasalamat sa iyo, Ama, sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa iyong mga salita, Ama. Panginoon Diyos, hinihiling ko po sa iyo, Lord God, na ang dalangin ko po sa iyo, Ama, ano man ang mga nabanggit na hindi na ayon sa iyong salita, Lord God. Patawarin niyo po ako, Panginoon Diyos. Patuloy mo ako ikubli ng iyong mga salita, Lord God, ng iyong pagpapalang Banal na Espiritu. We are saved by grace, O God. Kaya po, Panginoon Diyos, hindi namin sasayangin ang mga pagkakataong ito, Lord God. Amin pong iaalay sa iyo ang aming mga pasalamat, pagpupuri, O Lord, sa umagang ito. Because we are saved by grace. At dahil sa biyayang ito, Lord God, nakita namin na kami pala ay mga pinili mo mula pang itinatagan sa liputan. Maraming salamat, O God, at patuloy kang kumikilo sa amin, Lord God. Binabalik namin sa iyo ang mga papuri at salamat sa tanging pangalan ng imbugtong anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen.